Are you a Harry Potter fan looking for a new way to appreciate the series? Do you love delving into the characters, plot, and themes of your favorite stories? Then Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, is the podcast for you. Each week, we explore a different aspect of the Harry Potter series in a deep and meaningful way. But here's the catch, we do it in the most boring way possible. That's right, Muggle Snuggle is the ultimate Harry Potter snooze fest. So grab your wand, find a comfy spot, and get ready to snuggle up with us as we dive into the magical world of Hogwarts. Whether you're a die-hard Harry Potter fan or just looking for a new way to enjoy the series, Muggle Snuggle has something for everyone. So join us and get ready to snuggle up with your favorite Muggles as we explore the wizarding world of Harry Potter. Don't miss an episode. Subscribe to Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, today. All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is the Stories Canada podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Stories Philippines podcast. Iyon ang mabilis na tunog ng keyboard ng computer ni Tony Menorio habang nagtatype sa loob ng kanyang cubicle. Busy siya sa paggawa ng write-up tungkol sa isang malaking event na ginawa sa bakuran ng pamahalaang bayan na iyon. Pinuno siya ng tanggapan ng Public Information's Office at nakatalagang spokesperson ng kanilang pamahalaang bayan. Masaganang dumadaloy ang mga ideya sa kanyang isipan habang tumitipa sa keyboard. Kaya naman wala pang 2 minuto ay tapos na niya ang ginagawang write-up. Nirebisan niya iyon. Pagkaraang baguhin ng ilang mga linya, ayos na iyon para sa kanya. Pagkatapos i-print ang hard copy, maaari na niya itong ipasa sa opisina ng mayor upang masuri naman ang kanyang naisulat. Ayos na to. One job accomplished. More to go. Hehehe. Nangingising sabi niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang naisulat. Sigurado ka ba? Baka nananakot ka lang. Maniwala kayo. Ramdam ko talaga at nagtayuan ng mga balahibo ko. Ano yun? Napakunot ang noo niya nang marinig ang ilang mga staff na nag-uusap. Tumayo siya sa kanyang upuan at tumabas sa kanyang cubicle. Nakita niya ang ilang staff na nag-uumpukan at tila may importanteng pinag-uusapan. Lumapit siya sa mga iyon upang makinig. Pero hindi siya nagpahalatang naroon na siya sa tabi ng mga ito. May nililayout ako nun sa computer ko at nag-iisa na ako sa office. Mga 6 na nun ng gabi. Akalain niyo ba? Gumagalaw ang mga upuan. Wala namang ibang tao. Ako lang, promise. Kuwento ni Aline, ang kanilang graphic artist. Sabi nga rin ni Bea, kapag nagki-clipping siya sa mga dyaryo kapag weekends, may kumakaluskus daw dito sa opisina na hindi sabi mawari kung ano, sabi ni Chel. Uy, hindi nga. Nananakot lang ata kayo eh. Ako pa naman na magki-clip ng dyaryo sa susunod na linggo. Paano kaya yun? Si Mads, ang isa sa mga administrative officer ng kanilang opisina.
Uy, ano ba yan? Ang aga-aga naman yatang umpukan yan. Trabaho muna! Talaga naman eh. Untag ni Sir Tony sa mga staff. Ay sir, sensya na po. Maganda lang ang pinag-uusapan namin. Si Shell. Sir, oo nga po. Tungkol dun sa nagpaparamdam dito sa office natin. Hindi nyo ba alam Sir Tony? Si Mads. Kumunot ang no niya. Hindi kasi kayo nagdarasal kaya kung ano-ano ang naiisip nyo. Hindi totoo yun. Sige na, balik na sa trabaho. Balik sa kanilang upuan ng mga staff. Pumasok na muli siya sa cubicle at hinarap ang mga gawain para sa araw na iyon. Marami siyang paperworks na inaasikaso sa buong maghapon. Gayun din may mga report na hinihingi ang mayor na kailangan niyang matapos sa araw na iyon. Kaya nagpasa siyang mag-overtime na lang dahil hindi sasapat ang 8 oras na pagtatrabaho niya para matapos ang lahat ng kailangan tapusin. Kasama si Joy na isa pang artist sa opisina ay nag-overtime siya para tapusin ang pinapagawa ng mayor. Madilim na sa labas nang sumilip siya sa bintana. Matagal na rin niyang artist si Joy. Si Jerry na asawa nito ay nagtatrabaho din sa pamahalaang bayang iyon. Subalit sa ibang tanggapan lamang. Good evening Sir Tony. Busy yata. Bati ni Jerry nang pumasok sa kanyang cubicle. Medyo kailangan ni Mayor. Umiti siya. Si Jerry ay lumapit sa asawa nito. Saglit lang itong nakipag-usap sa asawa at lumabas na rin ito ng cubicle. Ilang saglit lang mula nang lumabas ng cubicle si Jerry hanggang sa paglangit-ngit ng main door ng kanilang opisina ay biglang namatay ang ilaw sa loob ng cubicle. Magkahiwalay ang switch ng ilaw para sa lugar ng mga staff at switch ng ilaw ng cubicle ni Sir Tony. Jerry! Ano ba? May ginagawa kami! Si Joy na tila iritado ang boses. Maya-maya pa ay bumalik ang ilaw pero ilang segundo lang ang lumipas at namatay muli yun. Napailing si Sir Tony. Loko talaga yung asawa mo, Joy. Nakangising sabi nito. Pagkuway tumayo na siya at tinungo ang switch upang yun. Muli ang pagbabalik na liwanag. Sa labas ng cubicle hinagilap niya si Jerry. Subalit wala doon ang lalaki. Pero halos 5 minuto pa lang ang nakalipas ay muling namatay ang ilaw sa loob ng cubicle. Si Joy na ang tumayo. Inon ang switch ng ilaw sa cubicle. Hinagilap din nito si Jerry sa loob ng opisina pero wala doon ang kanyang asawa. Eksaktong nasalubong nito si Sir Tony na lumabas ng cubicle. Bakit? Tanong nito kay Joy. Sir, kinikilabutan ako. Wala si Jerry dito sa office. Pero sino nagpapatay ng ilaw? Nakaramdam siya ng biglang takot. Lalo pang sumidhi yun nang pareho silang makaramdam ng malamig na hangin sa loob ng kanilang opisina. Nanunuot iyon sa balat. Nagkatinginan silang dalawa. Patay mo na ang computer mo. Halika na. Oo nga sir, ayoko na. Pagkapatay ng mga computer at pagkaligpit ng mga gamit ay mabilis na silang umalis ng opisina. Halos takbuhin nila ang paglabas sa opisina. Patinting takot ang namamayani sa kanilang dalawa. Usap-usapan na sa opisina ang nangyaring iyon kina Sir Tony at Joy. Sabi ko na kasi kila Sir Tony, totoong may nagpaparamdam dito sa opisina natin. Gate ni Shell. Sabi ni Joy, hindi na nga daw bumalik sa opisina si Jerry nang iwanan sila nito. Kaya talagang may kung anong nagpaparamdam sa dalawa. Ano ba yan? Nakakatakot tuloy mag-overnight ngayon. Si Bea na tila nanginginig pa. Anong dapat natin gawin? Tanong ni Mads. Pabebendisyonan na natin sa pare ang opisina. Si Sir Tony na bagong dating. Good morning Sir Tony. Naniniwala na ako sa inyo. Kaya nga kagabi ay kumausap ako ng pare na magbibless sa opisina natin mamaya. Ay, mabuti naman Sir Tony. Tama ang naisip nyo. Pero ano po kaya sa palagay nyo yung nagpaparamdam dito sa opisina natin? Si Mads. Hindi ko rin masasagot yan. Pero ang tiyak ko, kung ano man yun, hindi naman salbahe dahil wala namang sinaktan sa atin o kaya wala pa mismong nakakakita sa atin kung ano man yun. Dahil kahit ako, hindi na magpapaiwang mag-isa dito, no? Nang hapong ding iyon ay dumating ang pare at nagbendisyon sa kanilang opisina. Wala mang naging malinaw na paliwanag kung ano o sino ang nagpaparamdam sa kanilang opisina at ano ang dahilan nito. Tanggap ng mga trabahador sa opisina ngayon, hindi sila nag-iisa dahil lagi silang may kasama. Nagtatakang napatitig si Anne sa anyo ni Jane nang lumabas ito sa masukal na parte ng gubat. Pagsak ang mga balikat nito, malungkot na mga mata at parabang anumang sandali ay iiyak.
para kang namatayan na. Casual na punan niya rito. Halos mag-iisang buwan na nang planuin ng mga kaibigan niya ang pag-akyat ng Mount Makiling. Excited siyang sumama sa mga ito at kahit na busy ang kanyang schedule sa opisina ay naisingit pa rin niya ang bakasyong matagal na niyang hinihintay. She felt she really need a break. I can't wait to get out of this place. Get a bit of nature, sabi pa niya sa sarili. Kaya ganun na lamang ang panlulumo niya nang mapagpasyahan niyang magpaiwan na lang sa campsite. Sumakit na naman kasi ang hamstring injury niya. Napatungangan na lamang siya habang nilalamon ng bukang liwayway ang mga bulto ng mga kaibigan niyang patungo sa summit. Kinahapunan ay namalayan na lamang niya na wala pa ang mga ito. Wow, after 10 years nakabalik din kayo. Nagbiro na lamang siya nang salubungin siya ni Jane. Nilampasan lamang siya nito. Sandaling sinulyapan at pagkatapos at tahimik na nagtuloy-tuloy na lang ito sa folding chair at naupo. Hey, what's wrong? Sabi niya rito nang lapitan niya ito. May problema ka ba, Bes? Ngumiti lamang ito. Maya-maya pa ay magkakasunod na nagsipaglitawan na rin sa talayban sina Elaine, Levi at Ron. Guys, parang sobrang tagal niyo ata. Sarkastikong tanong niya nang balingan niya ang mga ito. Tulad ni Jane ay nilampasan lamang siya ng mga ito. Walang reaksyon siyang nakuha. Tahimik na nagtuloy-tuloy lamang sina Ron at Levi sa tent. Habang si Elaine ay marahang tinabihan si Jane at maalab na niyapos ito. Guys, ano bang nangyari? Napakunot noon na siya. Parang galing kayo sa burol ha. Sus, nagpunta tayo rito para mag-enjoy, di para magdramahan. Sabi na lamang niya bago siya tumalikod sa mga ito. Wala pang 9:00 ng gabi nang pumasok ng tent si Ann. Kalkulado na niya ang bawat patak ng segundo. Kanina pa kasi niya pinagmamasdan ng mga kaibigan niya. Nakaupo at nakapaligid lamang ang mga ito sa bonfire. Tahimik ang mga itong nakatingin sa apoy na nagsisilbing liwanag nila. Saglit pa ay natanaw niyang tumayo si Jane. Lumakad dito papunta sa tent niya. Tumukwang ito sa entrada nang makarating ito. Marahan itong pumasok at nag-Indian seat sa harap niya. Pinakatitigan siya nito. Pagkway niyakap siya nito ng mahigpit. You know I love you, right? Mahinang sabi nito. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba ng mga sandaling yun. Para bang may kumurot sa dibdib niya na takot sa sinabi nito. Ano bang klaseng tanong yan? Sabi niya. Jane, ano bang nangyayari sa inyo? Nalilito ang isip niya. Hindi naman tayo ganyan nang umakyat tayo rito, di ba? Nagkibit lamang ito ng mga balikat. Wala, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Baka sa mga mata nito ang lungkot. Parang tunay na kapatid na ang turing ko sa'yo, Bes. Sabi pa niya rito. Napayuko siya ng marahang napailing. Hindi ko maintindihan, Jane. Hinawakan nito ang baba niya bago marahang tinaas ang kanyang muka. Be strong, best friend. Sinabi nito at masuyong hinagkan siya sa tungki ng kanyang ilong. Hindi siya sanay sa pinakikitang pag-uugali nito ngayon. Makwento ito, mapagbiro at masayain. Ngunit ngayon ay emosyonal ito. Si Jane ang taong hindi basta-bastang nagpapatinag sa mga problema. Kung saan ka man nakarating ngayon, best, bumalik ka na sana ha? Pwede ba? Sarkastikong sabi niya. Sanay kaya kitang sagutin. Napabuntong hininga ito. Malalim na ang gabi. Magpahinga ka na at maaga pa tayong bababa bukas. Kinabig siya nito at umiwalay sa pagkakayakap. Basta tandaan mo na nandito lang ako palagi, best friend. Dugtong pa nito at tumayo na. Jane, sandali! Mahinang tawag niya rito. Marahang itong lumingon. Diba sabi mo sa akin walang iwanan? Bakit ngayon? Di na niya naipatuloy ang ibig sabihin. Just live your life like it's your last. Best, maging masaya ka kasi hindi mo alam ang mga mangyayari. Binawi nito ang pagkakatingin sa kanya. May mga bilil lang kami sa'yo, best. Sabi nito nang makalabas ng tent. Pakisabi na lang sa pamilya namin na mahal naming silang lahat. Bumagsak ang panga niya sa pagtataka. Blanco ang ekspresyon nito sa mukha nang huling tumingin ito sa kanya. Napapalunok siyang napatingin dito habang papalayo ito. Wala pa ring umiimik sa mga kaibigan niyan habang binabagtas nila ang trail pababa ng bundok.
Lungkot ang nakabalatay sa namumutla nitong mga muka. Labis na nag-aalala siya sa mga ito ng mga sandaling yun. Nagtatanong ang isip niya. Kilala niya ang ugali ng mga ito, lalo na sila Ron at Levi, ang magkatuwang at pasimuno ng lahat ng mga kalokohan nila noong college. Piyadong isa lamang ito sa mapaglarong isip ng dalawa. Pero bakit? Tinatakluban na ng mga katanungan ang utak niya. Wala siyang maisip na matinong paliwanag. Napapaligiran siya ng mga ito. Animoy ginagabayan ang bawat hakbang na pinapakawalan niya. Si Jane ang nagturo ng daan. Ibang trail kasi ang dinaanan nila pababa. Di hamak na mas malawang kaysa noong tinahak nila nung umakyat sila. Safe at mapapabilis daw sila. Nang marating nila ang istasyon ng bus ay wala siyang natupag kundi ang iupuang ng lalambot na katawan niya. Doon niya palang nalaman o nararamdaman ang pagod, pagkahilo at pananakit ng mga kalamnan niya. Lalo pang umikot ang paningin niya nang lumapat ang batok niya sa headrest ng upuan ng bus. Mula kasi nang umalis siya ng campsite ay wala na siyang tigil sa pagbuo ng mga kuro-kuro. Kaya pati ang isip niya ay napagod. Napatingin siya sa gilid niya nang tabihan siya ni Jane. Ganoon na pa rin ang ekspresyon nito. Blanko, maputla at tila mas lalo pang lumungkot ang mukha nito. Nakita pa niya sa kanyang peripheral vision kung gaano kalungkot ang mukha nito. Nakita pa niya sa kanyang peripheral vision sina Ron, Levi at Elaine na nagtuloy-tuloy sa likurang bahagi ng bus. I guess you're safe now. May nang sambit ni Jane nang balingan siya nito. Oh please, itigil niyo na. Hindi na nakakatuwa. Asik niya nang dagling ipilig niya ang ulo rito. Umayos siya ng upo. Sinulyapan niya ito bago niya nagawang maipikit ang kanyang mga mata. Kanina pa pinagmamasdan niya ng paligid. Pamilyar sa kanya ang lugar na kinaroroonan niya. Napakatahimik. Sapat lamang ang malamlam na liwanag ng buwan upang maninagan niya ang sarili at ang paligid. Teka, bakit ako nandito sa campsite? Umawang ang kanyang mga labi sa pagtataka. Lumuwag iyon at ang mga puno sa paligid ay tila nauubusan na ng mga dahon. Bakit nag-iisa lamang siya? Wala na ang kaibigan niya. At ang paligid ay napakakalmado. Natigilan siya nang makarinig siya ng mga tinig. May hina ang mga iyon, subalit papalakas ng papalakas. Napagkuhanan ay luminga-linga siya. Sunod-sunod ang pagkurap niya habang nakaawang pa rin ang mga labi. Ilang saglit pa ay nawala na ang mga tinig. Muling tumahimik ang paligid. Umihip ang hangin mula sa kung saan. Isinayaw-sayaw niyon ang mga sanga ng mga punong naroon. Maya-maya pa ay lumabas sa kakahuyan ng 3 anino. Umakbang ang mga ito at huminto mismo sa harap niya. Nanginginig ang binti niyang napatras. Nanlaki ang mga mata niya nang magawa niyang figurahan ang mga ito. Elaine? Levi? Ron? Guys? Subalit katahimikan ang sumagot sa kanya. Strange. Natoon sa kakahuyan ang tingin niya. Hindi pa man niya nagagawang humakbang ay muling umihip ang hangin. Sumayaw-sayaw ang mga sanga ng mga puno at muling nagliparan ng mga tuyong dahon sa kanyang paligid. Ann! Isang pamilyar na boses ang naulaningan niya mula sa likuran. Parang nagmumula sa malayo ang pagtawag. Lumingon siya. Jane? Si Jane nga. Ang best friend niya. Ngumiti ito habang umaatras palayo. Nakangiting tumatakbo siya upang sundan ito. Maya-maya ay bigla na lamang siyang natigilan nang makita niyang nasa kakahuyan na sila. Ang bilis na iginala niya ang kanyang tingin sa paligid. Saglit na nalingat ang kanyang tingin sa kaibigan. At nang muli niya itong lingunin ay wala na sa kinaroroonan nito. Jane? Nilukod siya ng takot at iba yung pag-aalala. Kaya nagpasa siyang tumakbo at hanapin ito. Lumakas ang ihip ng hangin. Lumakas ng lumakas na pakaramdam niya ay tatangay na siya nito. Natigilan siya. Jane! Jane! Sigaw niya. Subalit walang lumalabas na tinig sa bibig niya. Lalo pang lumakas ang ihip ng hangin. Malamig. Kakaiba ang lamig at may kasama itong amoy. Malansa at masangsang.
Tinakpan niya ng kamay ang kanyang ilong at bibig. Napatras siya nang biglang may bumulwak na pulang likido sa lupa. Mabilis ang naging paggapang noon. Huli na nang malaman niyang hanggang tuhod na niya iyon. Dugo. Ngunit kaninong dugo? Ma'am! Ma'am! Gising na po! Nagip pa ng pandinig niya ng mga salitang iyon pagkatapos niya magmulat ng mga mata. Hinihingal siya at tumatagaktak ang pangis sa buong katawan niya. Nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Ma'am, binabangungot po kayo, sabi ng katabi. Napalingon siya sa tinig na nagmula sa gilid niya. Kanina pa po kasi kayo ungol lang ungol eh. Paliwanag ng matandang lalaki na nakatayo sa tagiliran niya. Sa palagay niya ay konduktor ito. Okay na ho ba kayo ma'am? Dagdag pa nito. Umikab muna siya bago nagawang tumango para tugon sa tanong nito. Iniangat ng kanyang braso upang sipatin ang kanyang wristwatch. 4:30 na ng hapon. Nakaupo siya sa front seat ng bus. Kasalukuyan niyang binabagtas ang kabaan ng South Superhighway patungong Maynila. Nang maglikot ang tingin niya ay doon pa lamang niya napagtangtong mag-isa na lamang siya sa upuan. Wala na sa tabi niya si Jane. Tumingalinga siya sa paniwalang lumipat lamang ito ng upuan at tumabi sa mga kasama. Kumunot ang noo niya nang walang rumihistrong pamilyar na mukha sa paningin niya. Iglap na napatayo siya. Inihakbang niya ang kanyang mga paa at inisa-isang tignan ng ilang pasahirong naroon. Sinuyod niya ng tingin ng bawat sulok ng bus, ngunit talagang wala. Wala ang mga kaibigan niya roon. What the hell? Napalakas na sabi niya. Tila sapat iyon para makuha niya ang atensyon ng ilang taong naroon. Kung hindi pa niya napigilan ng sarili ay tiyak na nasigaw niya yun. Something's wrong, naisip niya. Alam niyang magkakasunod silang sumakay ng bus, ngunit bakit wala ang mga ito roon? Bumaba kaya ang mga ito nang maidlip siya? Pero bakit? Napansin niyang nakapako lamang ang mga mata niya rito bago pa man mag-sink in sa isip niya ang mga sinasabi nito. Hindi pa rin maalis sa utak ni Ann ang pagtataka habang binabaybay niya ang kahabaan ng baluwag na kalye ng subdivision patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Takip silim na ng mga oras na iyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi matahimik ang isip niya. Sadya nga bang pinagtitripan lamang siya ng kanyang mga kaibigan? Imposible, sabi niya sa sarili. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng backpack niya. Kanina pa kasi niya balak tawagan ng mga kaibigan niya, subalit may kung anong pumipigil sa kanya. Nang ilang metro na lang ang layo niya sa bahay ng kanyang mga magulang ay napansin niyang may nakaparadang police mobile sa tapat ng gate ng mga ito. Malapit na siya sa tarangkahan ng bahay nang matanaw niya ang kanyang mama na kinakausap ang isang uniformadong pulis. Biglang nabuhay ang kuryosidad niya. Ann! Anak! Sigaw ng mama niya nang makita siya nito. Humahangos itong sinalubong siya. Diyos ko anak! Sabi pa nito matapos siyang yapusin ng maigpit. Ma, ano bang nangyari? May nadisgrasya ba o may na... Ma... God anak! Sabi nito sabay yakap ng maigpit. Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo anak. Pagkway, umilagpos siya sa pagkakayakap rito. Ma, papatayin mo ba ako sa suspense? Anya na tonong sarkastiko. Anak, nagpapasalamat ako at nandito ka. Mahinang turan nito na punong-puno ng pag-aalala ang mga mata. Magandang gabi po ma'am. Anang tinig na nagmula sa uniformadong pulis. Marami itong lumapit sa kanila at nagpakilala. Tinanong nito ang pangalan niya, edad at saan siya nagtatrabaho. Inisa-isa rin nitong binanggit ang mga pangalan ng mga kaibigan niya at kailan niya huling nakasama ang mga ito. Dinitali niya ang lahat, pagkatapos ay binalot siya ng katahimikan. Tuluyan nang ang nayanig ang mundo niya nang sabihin ng pulis na patay na ang kanyang mga kaibigan. Huminga siya ng malalim at paulit-ulit na ipinilig ang kanyang ulo. Paano? Hindi. Kanina lamang ay magkakasama kami. Halos hindi maggalos sa lalamunan niya ang kanyang tinig. Ayaw tanggapin ng utak niya ang sinabi nito.
Ibig niyang isipin na nagbibiro lamang ang kausap at halos panghinaan siya ng mga tuhod nang ipakita sa kanya ang mga litrato ng mga kaibigan. Duguan ng mga itong nakahiga sa kung saan at tila wala ng buhay. Ayon sa Pulis Laguna, 24 oras nang patay ang mga kaibigan mo nang matagpuan ng mga ito ng mga taga roon. Narinig niyang sabi ng pulis. Napasingap siya nang batuin niya ito ng tingin. Sa narinig, pakiramdam niya ay biglang napatid ang kanyang hininga. Pinaniniwala ang aksidenteng nahulog ang mga ito sa isang bangin malapit sa summit ng Mount Makiling. Makailang ulit itong kumarap bago nito nagawang salubungin ang tingin niya. Magkakayakap ang mga ito ng matagpuan. Imporma pa nito sa kanya. Wala siyang makapang anumang salita sa kanyang isip ng mga sandaling iyon ni hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig. No, sabi na lamang niya at wala sa sariling napayakap na lang siya sa kanyang mama. Ang tahimik na pag-iyak niya ay nauwi sa paghagulhol. Hindi. Kinabukasan, lumabas ang pinal na investigasyon ng mga otoridad. Kasunod doon ang ikinamatay ng mga kaibigan niya. Multiple head injury ang tinamo ng 4. Dead on the spot kaagad ng mga ito. Marahil ay isang freak accident ang nangyari sa kanyang mga kaibigan. Lumalabas na isa lamang ito sa mahabang listahan ng mga naaksidente sa bahaging iyon ng Mount Makiling. Sadyang mapanganib ang parting iyon sa kagubatan. Ang hindi lamang matanggap niyan ay nawala na lang sa isang iglap ang mga taong malapit sa kanyang puso. Lalong-lalo na si Jane. Kahit kasi sa uling pagkakataon ay sinigurado ng mga ito ang kanyang kaligtasan. Sisiguraduhin niya ring ihahatid niya ang huling habilin ng mga ito. Alam naming excited na kayo sa susunod na istorya. Pero kapit lang, hinga muna sa takutan. And let's hear a quick word from our kapodcast from Podcast Network Asia. Mahilig ka ba sa kwentong kababalagan at misteryo? Halina sa aking campsite at pag-usapan natin ang mga kwentong humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan ng ating mga Pilipino. Ako si Earl, ang inyong campmaster at inaanyayahan ko kayong makinig sa Philippine Campfire Stories Podcast. Makinig ng libre sa Spotify, Apple Podcasts at sa inyong paboritong podcast platforms. Adik sa bilyaran ng 19 anyos na binatilyong si Marco. 13 anyos pa lang siya nang matutunan niya ang larong ito sa probinsya. Hinahanap-hanap ng kanyang katawan. Nang magbinata na siya, naging tambay siya sa mga bilyaran at hindi lumipas ang isang araw na hindi siya nakakapaglaro nito hanggang matuto siyang makipagpustahan. Kaya't nang lumuwas siya sa Maynila upang dito hanapin ang kapalaran at hindi naman siya nakapagtapos ng high school man lang, ang pagiging spotter ng bilyaran na pinakamalapit sa kanyang eskwela ng trabahong kanyang pinasukan. Maliit lamang ang sahod sa trabahong ito. Pero para sa kanyang ngayon lang na masukan at buhay binata pa naman ay ayos na ito. Stay in naman siya at libre pagkain pa. Linggo lang ang kanyang day off at sa araw na yun lang niya maaaring bisitahin ang kanyang pamilya sa kanilang nirerenta ang apartment. Sit! Narinig niyang bungad ng isang estudyanteng lalaking may hikaw pa ang kilay nang pumasok ito sa bilyaran. Kasunod ang 6 na estudyanteng pawang mga punkista rin. 9 ball, pagtutukoy nito. Hiyang na siya sa mga bilyaran. Ngunit sa unang araw na ito ng kanyang trabaho, tila kabado siya dahil iba ang naglalaro kaysa nagbabantay. Kinuha niya ang mga eskwala at isinet ang billiard ball sa ibabaw ng mesa habang nagsipagkuha naman ng tako mula sa rak ang mga estudyante. Inilublob pa nga ng mga ito ang mga kamay sa pampadulas na boraks at pinasadaan ng tisa ang dulo ng mga tangang tako bago nagsipagsimula na ang mga itong magsipaglaro. Inilista naman niya ang unang larong ito sa maliit na papel na nakasabit sa dingding, saka isinaklit muli sa tenga ang ballpen at inasikaso ang sumunod na pangkat na mga estudyanteng pumasok. 4 lamang ang billiard table rito kaya
Tansya niya ay kanya-kanya ang trabaho. Ilang saglit pa ay napuno ang lahat ng yun. Marami ring mga tambay na mga estudyante ang nakapalibot sa mga mahabang upuan habang nanonood sa isang mesa. Bad shot! Pagsundot ni Cyrus sa cue ball ay lumundag-lundag yun kaya't hindi sumalpok sa bolang kanyang inaasinta. Saka napakamot ito sa batok. Para kasing may gumagalaw sa siko o sa bola. Weh, palusot! Bulyaw ni Emerson. Wala ka naman talagang binatbat eh. Tignan mo tong gagawin ko ala Efrem Bata Reyes. Inilusot pa nito sa likod ng katawan ng tangang tako at paliyad na pumustura habang inaasinta ang target na bola. Ngunit nang tuhugin ng cue ball ay pumasok lang ito sa butas. Scratch! Tungayaw ni Vincent saka tumawa ng pagak. Hanggang yabang ka lang pala Emerson eh. Sa ikalawang mesa naman. Bah, gumagaling yata si Baltog Dati puro dispalingado mga tira nito. Nakuha ng matangkad na si Baltok ang atensyon ng mga tropa dahil sa sunod-sunod niyang pagbuslo sa pouch ng mga target na bola. Takang-taka rin si Baltog para kasing hindi siya ang gumagalaw niyon. Parang may umaasiste sa kanya. Sa katunayan, nararamdaman pa niya ang malamig na hanging dumadaiti sa kanyang balat. Ngunit sa halip na matakot, natutuwa pa siya. Mananalo siya sa pustahan. Napasarap pa ang kanilang paglalaro hanggang maalarma na sila dahil hindi na pangkaraniwan ang kanilang nakikita. Kusang gumagalaw ang mga bola na tila may isang di nakikitang nilalang na naglalaro sa mga iyon. Nagumpug-umpugan ang mga bola. Tumama sa mga gilid at nagpalipat-lipat ng pwesto sa ibabaw ng billiard table. Paanong nangyayari mga ito? Hindi rin makapaniwala ang isa pa sa tropa. Saka kanya-kanya silang kuhanan ng dala nilang bag. Ga! Takbuhan lahat palabas ng bilyaran. Naiwang napapakamot sa batok si Marco. Tinakot nyo lang ang mga sarili nyo. Iniligpit na lamang niya ang mga bola sa mesa. Ngunit pagkatapos lang ng ilang sandali, nagdagsaan na naman ng kung ilang grupo ng mga estudyante sa bilyaran. Inasikaso niya ang mga ito. 10:00 na ng gabi nang makapagsara siya ng billiard place. Mas marami kasi ang naglalaro sa gabi kaysa umaga o hapon kaya pinagbigyan niya ang mga parokyanong ito. At habang nagpapahingalay sa kanyang kwarto, hindi niya maiwasang hindi muniin ang mga kababalaghang naranasan ng mga estudyante sa mga oras na kanilang paglalaro. Ang tila pagkontrol ng ibang tao sa kanilang tako, ang paggalaw ng kusa ng mga bola, ang pagkakabusdo ng ibang mga bola kahit hindi naman napupuntirya, ang kusang paghalihaw sa hangin ng boraks na halos ikapuwing ng mga mata nila. Hindi naman kakayanin ng malakas na hangin ang pag-isod ng mahabang distansya ng bola hanggang ma-shoot ito sa lukbutan. Hindi rin ito magagawang patalbogin ng mga iyon. At bakit hindi lamang isang estudyante ang nagsasabing may gumagalaw sa siko o sa tako nila? Pero sino bang naniniwala sa multo? Nakatulugan niya ang isiping iyon. Na mga sumunod na araw, nagbatay mali siya na lang siya sa mga di pangkaraniwang bagay na nagaganap sa loob ng bilyaran. Ang mahalaga, hindi siya sinasaktan ng multo. Hanggang minsan, napaangkla siya sa isang sensitibong bagay na pinag-uusapan ng isang pangkat na mga estudyanteng muling nagsipaglaro roon. Laro tayo dito? Sigurado ba kayo? Ungkat na may pinakamalaking bulto sa grupo. Sige ba? Bakit? Natatakot pa ba kayo? Tungayaw naman ang pinakamatangkad. Agad itong kumuha ng tako mula sa rak. Huwag niyong katakutan si Lisandro. Nagipaglaro lang yun. Napapangiting kumuha na rin ng tako ang pinaka-japworm sa lahat. Okay, first tayo. Poker billiards. Pustahan. Pagsang-ayon ng pinakamaliit. Agad na isinit ni Marco ang lamesa at iniabot sa 4 na magsisipaglaro ang mga baraha. Nagsimulang balasahin ng mga ito ang mga iyon. Saka nagpalitan na ang mga ito ng mga tira na ibinabadya ng kani-kanilang set ng mga baraha. Oh, kita niyo na. Wala na ang multo ni Lisandro. Sabi ng may pinakamalaking bulto. Buti naman nagtatahimik din ng kanyang kaluluwa. Balak pa yata niyang takutin ang lahat ng magsisipaglaro dito. Buksa naman ng pinakamatangkad. Alam niyo namang may sakit yung tao. Ano ba bang gagawin nun? Di manggugulo. Siwalat ng pinakamaliit. Pero alam niyo,
Palagay ko, hindi lang niya maiwan ang lugar na ito kaya palagi siyang nagpaparamdam sa pantaan ng pinaka-Japorms. Paano naman kaya ito ang naging buhay niya noon? Diba first year pa lang tayo nang magsimula maglaro rito at siya na ang spotter rito. Ngayon, graduating na tayo. Last month lang naman siya natigok sumakabilang buhay pala. Lahat ng pinakamatangkad. Maya-maya ay kusang naggalawan ng mga bola. Shhh! Narinig tayo. Bulong ng pinakamaliit. Kasunod niyon, naggalawan naman ng mga tako sa rak. Saka gumewang-gewang ang eskwela sa kinasasabitan nito. Umalimbukay ang borax. Gah! Takbuhan ng mga estudyante. Naiwang nagugulumihanan si Marco. Lisandro? Sino? Yung spotter dati rito ang binabanggit nila. Bakit walang nasabi sa akin ng mayari sa bilyarang ito? Sumapit ng isang araw ng linggo. Day off niya. Kung noon ay nakagawian na niya na bisitahin ng pamilya o mamasyal, ipinasya naman niyang magpahinga na lang muna sa bilyaran. Pakiramdam niya ay kailangan ng pahinga ng kanyang buong katawan. Ngunit ng umagang iyon, ginambala na agad siya ng mga pagkatok sa pinto. Isang binatilyong nakapambahay lang ang kanyang nabungaran. Masayain ito. Nakatali ng panyo ang noo habang paindak-indak pa nang pumasok sa bilyaran. Saka iniabot nito sa kanya ang isang balutan ng tinapay at ipinatong sa gilid ng billiard table ang dalang styro cup ng umuusok pang kape. Sabay na sana tayo mag-almusal. Ilig ko rin ng magbilyar. Kabisado ko ang bilyarang ito Hindi pa masyadong nagigising ang kanyang diwa dahil kakabangon pa lang niya. Pero nadadala siya sa maiingganyong pananalita ng karap. At sino ba ang tatanggi sa grasya? Kaya sinaluhan niya ito sa almusal. Ibig pala nitong makipaglaro sa kanya. Kaya di pa man mauubos ang tinapay, nagmatch na sila. Biyasa sa paglalaro ang binatilyong ito. Iyon na agad ang napansin niya. Walang mintis ang bawat tira. Kabisado ang puwersang dapat ihaginit sa bolang ipupuntirya. Kaya't nakapagbuslo na agad ito ng 3 bola bago pa siya nabigyan ng pagkakataong makatira. Siya naman ay hindi pa ganun kagaling sa pagbibilyar kaya't wala siyang binatbat sa kanyang kalaban. Spotter ka pala. Puna niya rito na ang ibig sabihin ay magaling umispat sa bola. Di naman bay, nasanay lang dire. Baka naman pwede mo turuan ng teknik mo. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang gitpang matuto sa laro. Iminuwestro nito ang tamang paraan ng pagtira. Bay, relax mo lang lagi dapat ang kamay mo. Tignan mo ang tamang anggulo. Ibigay mo ang tamang puwersa para pumasok ang mga bola diha. Lumipas pa ang mga sandali. Marami siyang natutunan mula sa mga instruksyon nito. Bago pa mag-oras ng panangalian, nagpaalam na rin ito. Itatanong pa muna sana niya ang pangalan nito ngunit paghabol niya rito sa pinto ng bilyaran ay nakapagtatakang parang bulang naglaho na lamang ito. Kinabukasan, gaya ng nakagawian, 9:00 ng umaga siya nagbukas ng bilyaran. Ngunit naghintay pa siya ng 1 oras bago magkaroon ng mga magsisipaglaro. Muli, nagtungo roon ng 4 na kabataang nagsipagtakbuhan noon ng maranasan ng pagpaparamdam ni Lisandro. At habang naglalaro, hindi maiwasan ng mga itong hindi muli ungkatin si Lisandro. Baluktot pa nga minsan magtagalog ang Lisandro na yun. Bisaya kasi. Pero happy-go-lucky parang walang alalahanin. Tatawa ako dun Bungi na tapos lagi pang may nakataling panyo sa noo. Kulang-kulang nga kasi yung tao. Ibang klaseng mag-isip yun Dahil sa mga narinig tila may nag-uudyok sa kanya upang banggitin ng binatilyong nakipaglaro sa kanya at tumutugma sa mga deskripsyong ibinigay ng mga ito. Chong, ibig mo bang sabihin na ipaglaro sa'yo si Lisandro? Ungkat ng pinakamalaki sa grupo. Oo, katugmang-tugma sa mga sinasabi niyo Paniniyak niya. Napilitang ilabas ng pinakamatangkad ng wallet nito. Ipinakita ang larawan ni Lisandro habang kasama nilang magbabarkada ng minsang makatuwaan nilang makuhanan ng litrato. Siya nga yun. Oo pre, hindi ako maaaring magkakamali. Ang Lisandro na ito na sinasabi nyo, siya ang nakipaglaro sa akin kahapon. Paniniguro niya. Hindi maaari ang sinasabi mo. Patay na ang taong tinutukoy mo. Tinamaan siya ng ligaw na bala sa isang shootout na nangyari noon malapit sa lugar na ito.
Dito pa nga siya binurol eh. Ha? Hindi siya makapaniwala. Ito pala ang nagdudulot ng mga di pangkaraniwang pangyayari sa loob ng bilyaran. Sa kabila ng bagay na ito, hindi pa rin maiwan ni Marco ang kanyang trabaho sa bilyaran. Natutunan na rin kasi niyang mahalin ito. Natutunan na rin niyang tanggapin kung bakit may kakaibang nangyayari rito paminsan-minsan. Natutunan na rin kasi niyang pakisamaan ang multo ni Lisandro. Paano kung magigising ka na lang isang araw? Madaling araw na may marinig kang sumisigaw at humihingi ng tulong. Tutulungan mo ba siya? Kahit na alam mong maaari mo rin itong ikapahamak? O papabayaan na lang at iisipin ang sarili mong kapakanan? Kakayanin ba ito ng iyong konsensya? Boss, magsasalita na ako. Hindi ko na kaya. Hindi na kaya na konsensya kong itago ang mga nalalaman ko. Paulit-ulit ko siyang napapaniginipan. Maya't maya siyang nagpapakita sa akin. Sir, dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya. Nangihingi na siya ng hustisya. Hindi ko na kaya. Nangihingi siya ng tulong na ipinagkait ko sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Baldo nang magpunta siya sa istasyon ng pulis. Para siyang wala sa sarili dahil sa kung ano-ano ang kanyang pinagsasasabi. Nagkatinginan lang ang mga pulis na naroon sa mga oras na iyon. Sir, nakagamit ka yata eh. Tingnan mo yung mga mata mo, namumula. Pare, piyesta roon sa probinsya namin. Luluwas ako. Baka gusto mo namang sumama. Tanong ni Baldo sa matalik na kaibigang si Buboy. Kailan? Sabay abot ng isang basong gin na may kahalong juice. Mamayang madaling araw na. Sumama ka na. Maraming tibog pare. Bagay ka roon, matakaw ka pa naman. Nangaasar na sagot niya sa kaibigan pagkatapos inumin ang alak. Magkasama sila nagiinuman sa harap ng bahay ni Buboy. Hiwalay sa asawa si Baldo, samantalang si Buboy naman lingguan kung umuwi ang misis dahil namamasukan ito bilang kasambay sa isang mayamang pamilya. Halos araw-araw silang makikita na nagiinuman. Minsan ay kasama ang ilang kabarkada ngunit madalas ay dalawa lang sila. Nagtitinda ng tao si Baldo sa umaga habang si Buboy ay sumasama sa biyahe bilang konduktor. Sige pare, total wala naman si misis. Pero huwag kang maingay na sasama ako sa'yo. Baka magsumbong ang mga biyenan ko sa mga anak nila. Baka sabihin na nang bababae na naman tayo. Magkita na lang tayo sa terminal ng bus. Nakangiting pagpayag ni Buboy. Natawa lang si Baldo sa tinura ng kaibigan. Kinabukasan, maagang bumiyahe ang dalawa papuntang probinsya kung saan lumaki si Baldo. Dahil maaga silang umalis, nakatulog si Buboy habang nasa biyahe. Pare, nandito na tayo. Pagising ni Baldo sa kaibigan. Pupungas-pungas pa si Buboy habang sumisilip sa bintana ng kumandar ng bus. Kitang-kita nito ang kasiyahan sa baryo. May ibang naglilitsyon pa ng ulo ng baboy. May agawan buko at may iba't ibang palaro na sinalihan ng mga kabataan. Pagdating sa bahay ni Baldo, naabutan nilang nagiinuman ng nasa 8 kalalakihan. Kasama rito ang tatay ni Baldo at ilang tiyuhin. Wala pang alas 12. Tirik pa ang araw pero lasing na ang mga ito. Oh anak, buti nakarating ka. Kumain kayo para makatagay ka na agad. Pabirong pagbati ng tatay ni Baldo na ng mga oras na iyo'y namumula na dahil sa tama ng alak. Sige lang tay, masyado pang maaga. Inabot niya ang kamay ng ama upang magmano. Okay lang yan, piyesta naman. Dalihan mo na. Tagal-tagal na rin ang huli tayong magkaharap sa inuman. Sige po tay, kakain lang kami. Pumayag na rin siya dahil sa kagustuhan ng ama. Nasaan po si nanay? Tanong niya rito. Naroon sa loob, nagluluto. Sabay turo sa direksyon kung nasa ng asawa. Sige po, si Buboy nga pala, kaibigan ko sa Marikina. Magpapakilala ni Baldo sa kasama. Kinamayan naman ni Buboy ang tatay niya at ninitian lang ang lahat ng naroon. Kumain muna ang dalawa bago nakipag-inuman. Nabusog sila sa dami ng pagkain na ihinain sa kanila ng nanay ni Baldo.
Matapos umarap na sila sa lamesa kung saan nagiinuman ang mga kalalakihan. Ilang oras pa lang si Buboy roon, ngunit naging kampante na ito sa mga kainuman at naging madaldal. Marahil ay dala ng naiinom na alak. Bandang 10:00 na ng gabi nang malasing si Baldo. Hindi na niya nalaman ang sunod na nangyari. Nagising siya bandang 2:00 ng madaling araw dahil sa tawag ng kalikasan. Nahihilo siya. Bumangon upang magtungo sa banyo. Habang nasa banyo, may narinig siyang malakas na sigaw na nagmumula sa hindi kalayuan. Pinakinggan niyang mabuti kung saan iyon nagmumula. Kinakabahan siya dahil parang kilala niya ang boses. Lumabas siya ng bahay at hinanap ang kainuman, ngunit tanging magulong mesa na lang ang kanyang inabutan. Kagad niyang hinanap ang kaibigang si Buboy sa lahat ng sulok ng kanilang bahay, ngunit hindi niya ito makita. Nakaramdam siya ng bigla ng pag-aalala para rito. Tinanaw niya ang buong paligid, ngunit sobrang dilim na ng mga oras na iyon. Sinundan niya kung saan nagmumula ang boses. Dinala siya ng mga paa niya sa pinakamalapit na palayan sa kanilang bahay at nabutan niyang hawak-hawak ng 4 na lalaki ang kaibigan at binubugbog ng 2 pa. Sisigaw nito ang pangalan niya. Sa bawat hampas at suntok ay isang malakas na ungol ang pinapakawalan nito. Hindi niya alam ang gagawin dahil hindi niya kilala ang mga lalaking iyon. Malaki ang tsansa niyang madamay kung makikialam siya. Sa madaling salita naduwag si Baldo at hindi nagawang ipagtanggol ang kaibigan. Tumakbo siya pabalik sa kanilang bahay upang humingi ng tulong. Hindi pa man siya nakakalayo hinarangan na siya ng 2 lalaki at hinawakan sa magkabilang braso. Hindi na siya nakapalagpa. Pre, anak ka ni Tatay Sito, di ba? O kung ako sa'yo, hindi na ako makikialam. Mayabang yung kasama mo. Kaya iyan ang nangyari. Bulong ng isa sa humarang sa kanya. Nanginginig na si Baldo sa sobrang takot. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanilang magkaibigan kapag nanlaban siya. Tumakbo ka na sa inyo. Di ka namin gagalawin, basta ibalato mo na sa amin yung mayabang mong kaibigan. Parang batang tumakbo si Baldo pa uwi sa kanilang bahay. Nanginginig pa rin siya habang ikinandado ang pinto. Naisip niya ang kaibigang si Buboy. Narinig pa niya ang paghingi nito ng tulong. Wala siyang nagawa kundi ang takpan ng tenga at magbingi-bingihan lang. Nang dahil sa takot na madamay ay walang paalam na lumuwas patungong Maynila si Baldo. Bawa ng mapait na karanasan. Pagbalik niya sa Maynila walang kaalam-alam ang lahat sa kasama niyang si Buboy dahil iba ang paalam nito sa asawa. Pero kinagabihan ay hindi siya pinatulog ng mga sigaw. Naririnig niya ang paghingi ng tulong ng kaibigang si Buboy. Paring Baldo! Paring Baldo! Tulungan mo ako! Maya't maya ito, ayaw huminto. Pilit niyang sinabi sa sarili na wala siyang naririnig. Pilit niyang binabaliwala, pero patindi ng patindi ang mga bulong at ungol. Humihingi ito ng tulong sa kanya. Bawat ungol at bulong na naririnig ay napapapikit na lamang siya. Nawala lang ang mga ungol at bulong nang mag-uumaga na. Wala siyang nagawa kundi ang magsisi at humingi ng tawad sa kaibigan. Nagsindi siya ng isang kandila sa kanyang altar para sa kaluluwa ni Buboy. Ilang araw rin na hindi naulit ang pangyayari ngayon. Nagsimula siyang makatulog at makabawi sa trauma sa sinapit. Pero isang araw, habang nagtitinda ng taho paulit-ulit niyang nakikita ang kaibigan. Hindi niya maintindihan ngunit bawat nakakasalubong niya mukha ni Buboy ang nakikita niya. Nagsimula na itong magpakita sa kanya. At sa tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, nagigising siya sa mga sigaw at ungol. Sa tuwing mangyayari tanging pag-iyak lang ang nagagawa niya. Halos mangayayat na si Baldo dahil sa kakulangan ng tulog. Hindi rin siya makakain dahil inuusig siya ng kanyang konsensya. Isang madaling araw ay ginising siya muli ng mga ungol. Tama na! Patahimikin mo na ako! Hindi ko kasalanan yun! Pagmamakaawa niya. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Bakit? Isang malamig na tinig ang nanonood sa kanyang pandinig. Nang ihilig niya sa kanan ng kanyang ulo nakita niya ang kaibigan na nakahubot-hubad at may
nakapaikot na barbed wire sa buong katawan. Halos hindi na makilala ang itsura nito dahil sa mga sugat at pasang na tamo. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, parang awa mo na! Umiiyak na sambit ng kaibigan. Pinikit ni Baldo ang mga mata at pilit na inalis sa sistema ang takot. Kinabukasan ay balisang nagtungo sa presinto si Baldo. Boss, magsasalita na ako. Hindi na kaya ng konsensya kong itago ang nalalaman ko. Mayat maya siyang nagpapakita sa akin. Sir, dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya. Nangingi siya ng hustisya. Nangingi siya ng tulong at pinagkait ko yun sa kanya. Nalalaki ang mga mata ni Baldo nang magpunta sa istasyon ng pulis. Para siyang wala sa sarili dahil kung ano-ano ang pinagsasabi. Nagkatinginan lang ang lahat ng mga pulis na naroon sa istasyon na yun. Sir, nakagamit ka yata eh. Tignan mo yung mga mata mo, namumula. Noong unay pinagkamalang baliw si Baldo. Ngunit dahil sa report sa kanila na may nawawala noong panahong iyon ay sinamahan nila si Baldo sa probinsya kung saan pinatay si Buboy. Isa-isa niyang itinuro ang mga namukhaang suspect. Isa sa mga ito ang nagturo sa kinilalagyan ng bangkay ni Buboy. Nang mahukay ang bangkay ay nakaubot-ubot pa ito at itinali ng barbed wire ang kamay at paa, maging ang buong katawan. Dahil do'y natahimik rin ang kaluluwa ni Buboy at hindi na muling ginambala ang kaibigang si Baldo. Ngunit gayon pa man, hindi nagawang patawarin ng pamilya ni Buboy ang kaibigan na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. Isang inhinyero si Leonardo at sa pagkakataong ito ay may mababago sa schedule ng assignment niya sa kanilang kumpanya. Ma-assign siya sa probinsya ng Cavite, isa sa mga tauhan na nagpapatakbo sa malaking proyekto ng kanilang kumpanya. Isang malaking lupain ang pagpapatuyuan nila ng gusaling magiging tahanan ng multinational company na ang negosyo ay Business Process Outsourcing o BPO. Ilang buwan na rin ang proyektong yun. Dati-rati ay back and forth siya mula sa project site at pagbalik naman ng Maynila kung saan nakabase ang kanilang kumpanya. Ngunit ngayon ay kailangan na niyang mamalagi ng matagalan sa site upang matutukan ng proyekto. Sa employee quarters kasama ang mga opisyalis ng kumpanya, pansamantalang mamamalagi si Leonardo. Going smooth naman ng lahat. On schedule tayo, Leonardo. Ani ni Briggs na pareho niyang inhinyero. Oo, yun nga ang nabasa ko sa report. Pero alam mo ba pare, gusto ng higher-ups na mas madali nating matapos ang project. Let's say 1 or 2 months ahead of the schedule. Nagpapa-impress ang management. Mayaman kasi talagang posibleng maging investor natin if this project succeeds. Kaya pala talagang everybody is here, no pare? Sinabi mo pa. And it looks like matatagalan tayo dito unless we finish the job early. Pero that's a tough ask. Pare, syempre alam mo naman na everything we do is on schedule, pati ang mga delivery ng lahat ng mga materyales. Ay nako, tama ka dyan pare. Ewan ko kung papaanong gagawin ng mga boss natin. Nasa kanila naman ang call. Sige, pahinga na tayo pare. Okay man. Kinabukasan habang nasa break, narinig ni Leonardo ang ilang trabador na nagkwekwentuhan. Maniwala kayo. May nagpaparamdam talaga sa warehouse na yun. Oo, totoo yun mga pare. Ang alam ko, dati raw kasing lupain ng ilang katutubo ang lugar na pinagpapatuyuan natin ng gusali. Ang mga katutubo daw na yun, madalas na laging nagkakagalit sa pagkamkam ng lupain kaya laging may namamatay dito at yung lugar ng warehouse natin. Doon daw inililibing ang mga nakikitang patay. Paliwanag ng isa. Naku, huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyang kwento. Hindi totoo yan. Guni-guni lang yun ang mga kasama natin. Susog naman ng isa pang lalaki. Nangiti-ngiti si Leonardo sa kanyang naririnig. Alam niya ang warehouse na pinag-uusapan ng mga ito. Minsan na rin siyang nagpunta sa warehouse na yon. Doon nakalagay ang ilan sa mga delivery items na kailangan sa construction. Bukod pa rito, hindi siya naniniwala sa multo. Hindi rin siya takot sa mga ito. Aniya sa sarili, kung totoo man ang multo, wala itong magagawa sa mga buhay na tao. Kaya para sa kanya, mas dapat katakutan ng tao. Dahil buhay pa ang mga ito, ay may kapasidad na gumawa ng kung ano man sa tao.
Pare, narinig mo ba yung pinag-uusapan ng grupong nasa likod ko lang? May nagpaparamdaw daw sa warehouse. Nakakatawa, parang mga bata ang mga ito na takot sa multo. Pare, pero sa totoo lang, kapag napupunta rin ako sa warehouse, iba ang pakiramdam ko. Parang laging may nakamasid sa akin. Parang may sumusunod sa bawat kilos ko. Alam mo yun? Pati ba naman ikaw, pare? Kalokohan yun, hindi totoo ang multo. Hindi ko naman pinipilit na maniwala ka, pare. Basta ako, sabi ko nga sa'yo, iba ang pakiramdam ko sa loob ng warehouse na yun. Tumatak sa isipan ni Leonardo ang sinabing yun ng kasamahan. Kaya nang nagkaroon siya ng pagkakataon na mapuntahan ang sinasabing warehouse ay pinakiramdaman niyang mabuti ang sarili. Nag-ikot-ikot siyang maliban sa talagang pakay niya sa lugar na iyon. Malaki ang warehouse na iyon. Doon nakalagay ang halos lahat ng mga materyales para sa construction ng gusali. Kapag nakakasalubong siya ng mga trabador na naroroon ay binabati siya. Magalang din naman siyang tumugon sa mga ito. Kaya siya napaisip lalo. May mga taong nagbabantay sa warehouse na iyon. Paanong may nararamdaman o kaya ay nagpapakita doon? Dapat sana ay nararamdaman na iyon ng lahat ng nagtatrabaho doon. Naglakad pa siya. Wala talaga siyang kakaibang napapansin sa lugar. Wala namang kakaibang damdamin sa sarili. Nang mapansin niya na may madilim na bahagi sa warehouse kung saan nakalagay ang naglalaki ang bakal. Ilang di pa ang layo nito mula sa kanyang kinalalagyan. Lumakad siya papalapit dito. Gusto sana niyang magtanong sa kung sinong trabador na naroon pa para tanungin kung bakit madilim ang bahaging iyon. Bakit hindi palagyan ng ilaw para maliwanag doon? Subalit wala siyang makitang tao. Tuloy siya sa paglalakad palapit sa mas madilim na bahagi. Hindi niya alam kung bakit biglang nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit tila ba tumatayo ang kanyang mga balahibo. Hindi siya madaling matakot, pero sa pagkakataong iyon, nagsisimulang bumangon ng kakaibang damdamin sa kanyang sarili. Biglang bumagal ang kanyang paghakbang. Nang biglang malaki ang kanyang mga mata sa mga nakita. Parang tambol ang pagkabog sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, mga patay na katawan ng mga katutubong nakabigti sa ere ang kanyang nakita. Kinusot-kusot niya ang mga mata sa pagbabaka sakaling namamalikmata lamang siya. Sinampal pa niya ng ilang beses sa mukha sa pag-aakalang iyon ang gigising sa kanya sa tila bangungot na pangitaing iyon. Pero malinaw ang kanyang isipan at pandama. Gising siya at hindi na nanaginip lamang. Nanginig ang buo niyang katawan. Gusto niya nang sumigaw, ngunit walang namutawig na salita mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga paa, tila itinulos sa lugar na iyon. Lalong tumindi ang kanyang pagkasindak nang magdilata ng mga mata ng mga katutubong iyon. Galit na tila nais siyang saktan. Bigla ang kadiliman. Nang nagmulat ng mga mata si Leonardo ay takot pa rin ang nadama niya. Subalit wala na siya sa loob ng warehouse. Nandoon na siya sa kanyang quarters at kasama ang ilang mga kasamahan at si Briggs. Natagpuan pala siyang nakaandusay sa lugar kung saan niya nakita ang mga katutubo. Nang maisip ang mga katutubo, agad na umakyat ang sindak sa kanyang sarili. Nang maiwan silang dalawa ni Briggs, sa kanya ikunento ang malagim na karanasan sa loob ng warehouse. Si Briggs naniwala sa lahat ng kanyang ikwento. At dahil doon, gumawa siya ng report sa management at kumalap ng iba pang maaaring magpatunay na mayroon ngang nagpaparamdam sa loob ng warehouse. Hiniling nila sa management na pabendisyonan ng buong warehouse na tinugon naman ng mga nakakataas. Lumipas ng 1 buwan, sa tuwing nasa warehouse si Leonardo, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kakaiba sa lugar na iyon. At sa tuwi na, umuusal siya ng panalangin na sana'y matahimik na ang kaluluwa ng mga katutubong minsang naging tahanan ng lugar na iyon. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang.
Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. Are you a Harry Potter fan looking for a new way to appreciate the series? Do you love delving into the characters, plot, and themes of your favorite stories? Then Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, is the podcast for you. Each week, we explore a different aspect of the Harry Potter series in a deep and meaningful way. But here's the catch, we do it in the most boring way possible. That's right, Muggle Snuggle is the ultimate Harry Potter snooze fest. So grab your wand, find a comfy spot, and get ready to snuggle up with us as we dive into the magical world of Hogwarts. Whether you're a die-hard Harry Potter fan or just looking for a new way to enjoy the series, Muggle Snuggle has something for everyone. So join us and get ready to snuggle up with your favorite Muggles as we explore the wizarding world of Harry Potter. Don't miss an episode. Subscribe to Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, today.